Ang hangin sa loob ng Hacienda de la Vega ay palaging payapa, kaya't kahit ang pinakamahinang tunog ay tila isang malaking istorbo. Hindi kailanman nanikit ang alikabok sa mga marmol na sahig nito, at ang katahimikan ay bumabalot sa mahahabang pasilyo na parang pangalawang patong ng pintura. Ngayong umaga, ang katahimikan ay binasag lamang ng marahang pagpunas ng isang basahan sa makintab na hawakan ng engranding hagdanan. Si Sofia Reyes ay kumikilos ng may ingat at kasanayan. Ang kanyang mga galaw ay banayad at tiyak. Ang sikat ng araw mula sa matataas na bintana ay tumatama sa kanyang buhok na nakatrintas. Ang laylayan ng kanyang simpleng kulay abong bestida ay bahagyang nasa itaas ng kanyang mga bukong-bukong, habang siya'y nakayuko upang pakintabi ng ahas. Ang kanyang sapatos ay simple, itim at luma na. Wala siyang suot na alahas, walang pabango, walang anumang bagay na makakatawag ng pansin. Maging ang kanyang presensya ay tila isang bulong. Halos isang buwan na siya rito. Tinanggap bilang isang stay-in na kasambahay na sinusubukan pa lang. Si Sofia ay kasing tahimik ng kanyang pagiging mahusay. Nagtatrabaho siya bago pa man magising ang iba, nililinis na ang mga silid na hindi na pinapasukan at nananatiling mag-isa tuwing pahinga ng mga katulong. Hindi siya nagsasalita maliban kung kausapin, hindi nagrereklamo sa mabibigat na gawain, at ni minsan ay hindi humingi ng tulong. Ngunit ang isang bagay na napansin ng lahat, lalo na ang mga matagal nang nagtatrabaho sa hacienda, ay hindi siya tumatanggap ng anumang pabuya o tip. Hindi mula kay Mang Harold, ang matandang tsuper na kilalang nag-aabot ng ilang daang piso sa mga baguhan. Hindi rin mula kay Aling Margaret, ang hepe ng mga kasambahay na humahanga sa tahimik na kasipagan ni Sofia at minsan ay nagsisingit ng pera sa isang tumpok ng mga nakatuping kumot. Sa bawat pagkakataon, pareho ang sagot ni Sofia. Isang magalang na ngiti at isang mahinang, "Salamat po, pero hindi ko po matatanggap to." Maaring kahanga-hanga ito para sa karamihan, ngunit para kay Ricardo de la Vega, isa itong pulang bandera. Sa likod ng makintab na itim na pinto sa pinakamataas na palapag, sa isang silid na puno ng mga modelo ng gusali at plano ng siyudad, nakatayo si Ricardo sa harap ng isang malaking screen na nahahati sa 4 na live feed mula sa mga security camera ng hacienda. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isa. Si Sofia sa silid ng kainan, nagpupunas ng mesa, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig. Hindi siya tumatanggap ng extra, sabi ni Ricardo ng walang emosyon. Sa tabi niya, si Daniel, ang kanyang matagal ng assistant, ay tumingala mula sa kanyang tablet. "Opo sir, napansin ko rin. Maayos naman po siya at tahimik. Walang reklamo mula kanino man." Hindi agad sumagot si Ricardo. Lumapit siya sa screen. Pinapanood si Sofia na ayusin ang isang silver na palamuti sa gitna ng mesa at huminto upang ituwid ang silya na perpekto na ang pagkakaayos. Ang kanyang mga galaw ay hindi minamadali. Pinapahalagahan niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. "Yun ang nakakabahala sa akin," sabi ni Ricardo. Nagtaas ng kilay si Daniel, na magaling po siya sa trabaho niya. Na masyado siyang magaling, masyadong perpekto, masyadong maingat. Humarap siya sa bintanang tanawang hardin. "Nung bata ako, mayroon kaming kasambahay na parang kapamilya namin eh. Tinitimplahan niya ako ng tsokolate kapag may sakit ako, binabasahan niya ako ng libro. Tapos, isang araw, nilimas niya ang safe at naglaho." Nanatiling tahimik si Daniel. Narinig niya ng ilang bahagi ng kwentong ito dati. Nagpatuloy si Ricardo. Sabi ng papa, ito daw ay isang leksyon. Huwag magtiwala sa mga taong mukhang masyadong mapagkumbaba. Ang mga madaling ngumiti, ang pinakamagaling magsinungaling.
Tumingin muli si Daniel sa screen. Kinukuha na ni Sofia ang kanyang mga basahan, kasing husay pa rin sa dati. Baka naman pong sadyang mabuti lang siyang tao, munghiya niya. Tumigas ang panga ni Ricardo. O baka naman pong matyaga lang siya, naghihintay lang tamang tiempo. Humarap siya pabalik sa screen, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi sapat na ayaw niyang tumanggap ng pera. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya kapag akala niya walang nakikita. Hindi kapag madaling maging mabuti, kung hindi kapag hindi na. Kumunot ang noo ni Daniel. Susubukan niyo po, sir? Tumanggot siya. Isang buwan na siya rito. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag ang kabaitan ay hindi na kumbinyente. At sa unang pagkakataon, mula nung dumating si Sofia Reyes, naramdaman ni Ricardo de la Vega ang isang bagay na hindi familiar. Alinlangan. Ang sala ng Hacienda de la Vega ay nababalot sa tahimik na karangyaan. Matataas ang kisame, ang mga kurtinang abot sahig ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin, at ang sikat ng araw ay nag-iiwan ng gintong anino sa sahig na kahoy. Lahat ay mainat na inayos sa araw na iyon, mas maingat kaysa karaniwan. Sa malaking mesita na gawa sa Nara, nakalatag ang isang pitakang gawa sa balat, isang mamahaling relos at isang tumpok ng tig-1,000 piso na bahagyang naiipit ng isang gold money clip. Ang ayos ay mukhang casual, tila nagkataon lang, ngunit hindi. Si Ricardo de la Vega ay nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa malambot na sofa. Bahagyang nakarolyo ang manggas ng kanyang damit para ipakita ang mamahaling kwelyo sa kanyang pulso. Nakasandal ang kanyang ulo sa unan, nakapikit ang mga mata at kalmado ang paghinga. Bawat detalye ay sinadya. Ang kanyang postura, ang kanyang paghinga, ang paraan ng pagkakalaylay ng kanyang kamay sa gilid ng sofa na para bang inabutan siya ng antok sa gitna ng pag-iisip. Pero gising na gising si Ricardo. Sa likod ng isang nakakwadrong larawan sa kabilang pader, isang nakatagong security camera ang nagre-record ng lahat. Siniguro niya ang anggulo. Tinitiyak niyang walang nakaharang. Ngayon, hindi siya aasa sa kanyang kutob. Ngayon, mangangalap siya ng pruweba. Pinakinggan niya ang mahinang tiktak ng orasan sa pader. 2:47 ng hapon. Sakto sa oras, narinig niya ang marahang mga yabag sa labas ng silid, isang magalang nakatok sa bukas na pinto, katahimikan, at pagkatapos ay mga yapak. Si Sofia Reyes. Pumasok siya ng may parehong tahimik na presensya na nagsimulang bumagabag sa kanya. Mahinahon, hindi kapansin-pansin, ngunit malinaw na alisto. Suot niya ang kanyang karaniwang kulay abong bestida at simpleng puting apron. Nakatrintas muli ang kanyang buhok na may ilang hibla na malambot na bumabagsak sa kanyang mukha. Kumilos siya ng may layunin, bagamat ngayon ay tila mas mabagal at mas maingat ang kanyang mga hakbang. Pinigilan ni Ricardo ang pagnanais na sumilip. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang paghinga. Nakapikit ang mga mata. Huminto ang kanyang mga yabag. Nakita niya ang mga gamit sa mesa. Naghintay si Ricardo. Walang tunog noong una. Pagkatapos ay isang halos hindi marinig na paghinga. Nagpatuloy ang kanyang mga yabag, ngulit hindi papunta sa mesa. Pumunta siya sa likod ng sofa, punasan ng alikabok sa pader, pagkatapos ay tumawid sa kabilang kabinete at inayos ang isang florera ng mga bulaklak. Nagtrabaho siya ng maayos, maingat. Binabaliwala ang halatang tukso na ilang pulgada lang mula sa lalaking tila natutulog. Gayunpaman, ramdam ni Ricardo ang kanyang titig. Nakita niya ang pera. Tumingin siya. Nagbilang si Ricardo. 1, 2,
3 segundo. At isa pang paghinto. Tila bumibigat ang hangin sa bawat paghinga niya. Kukunin niya kaya ito? Ibubulsa niya kaya ang isang piraso at magkukunwaring walang nangyari? Pagkatapos ay narinig ang tunog ng marahang pagpunas. Ang basahan sa kanyang kamay ay dumadait sa gilid ng mesa. Lumapit siya, ngunit hindi para magnakaw. Naglilinis siya. Naramdaman ni Ricardo ang bahagyang paggalaw ng hangin nang dumaan siya, maingat na hindi maistorbo ang kanyang pagtulog. Kinuha niya ang basong walang laman na iniwan niya kanina, pinunasan ang ibabaw ng mesa at inayos ang lalagyan ng baso. Hindi pa rin niya ginalaw ang pera. Ang tibok ng puso ni Ricardo ay mas malakas kaysa sa nararapat, mas malakas kaysa sa gusto niya. At dumating ang sandaling hindi niya inaasahan. Huminto si Sofia. Ang kanyang kamay ay nakalutang malapit sa pera. Hindi dumidikit, hindi nanginginig, basta nakatigil lang. Pagkatapos, kinuha niya ang isang nakatuping kumot, maingat, malambot, hindi pa nagagamit, at lumapit sa kanya. Gusto niyang pigilan si Ricardo, may sabihin, imulat ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ginawa. Hindi habang marahan niyang inilalatag ang kumot, hindi habang yumuyuko siya at maingat niyang itong ikinukumot sa kanyang dibdib at mga balikat. Hindi habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang humahawi sa isang hibla ng buhok mula sa kanyang noo na isang kilos na puno ng lambing na tila nabibilong sa ibang buhay. At pagkatapos ay bumulong siya ng hindi rinig, tila isang panalangin. Salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng trabahong ito. Hindi ko po kayo bibiguin. Nanikip ang lalamunan ni Ricardo. Para sa isang lalaking walang pinagkakatiwalaan kundi kontrol, ang katapatan ng isang babaeng hindi alam na siya'y pinagmamasdan ang pinaka-nakakaragapi ng lahat. Nanatili siyang nakahiga ng matagal matapos siyang umalis. Nakapikit pa rin ang mga mata. Ang bigat ng kumot ay mas mabigat kaysa sa dati, hindi sa tela, kundi sa kahulugan. Mag-isang nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina. Madilim ang silid maliban sa malambot na asul na liwanag mula sa security screen sa kanyang harapan. Paulit-ulit na ipinapalabas ang parehong ilang minutong video. Nandoon si Sophia. Pinanood niya ang pagpasok nito sa sala. Ang paghinto. Ang pagtama ng kanyang tingin sa mga bagay na sadya niyang iniwan. Ang pitaka, ang relos, ang tumpok ng pera. At pagkatapos ay sa kanya na natutulog sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nanatili doon, hindi dahil sa kasakiman, ni hindi dahil sa kuryosidad, kundi isang bagay na mas malambot, maalaalahanin, maingat. Pagkatapos ay ang libro, ang kumot, ang bulong. Sumandal si Ricardo, pinag-aaralan ng bawat detalye. Ang paraan ng pag-aayos niya sa dulo ng kumot, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang simpleng tao. Ang tahimik na lambing na iyon ang mas nagpabagbag sa kanya kaysa sa anumang maaaring sabihin ni Sophia. At hindi pa rin niya mapigilang manood. Ang boses nito ay mahinang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Salamat po sa pagbigay niyo sa akin ng trabahong ito. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi sigurado si Ricardo de la Vega kung ano ang dapat maramdaman. Gusto niyang isang tabi ito. Baka nakita niya ang kamera. Baka lahat ito ay isang palabas lang. Ngunit sa kaibutaran niya, alam niyang hindi. Walang bahid ng pag-arte sa kanyang mga mata. Totoo yon. At iniwan siyang natitigan. Kinabukasan, habang dumadaan sa kusina, bumagal siya nang makita si Sophia na mag-isang nagpupunas ng mga countertops. Hindi siya napansin nito. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, tahimik. Huminto lamang siya upang itupi ng maayos ang isang pamunas at inilagay ito ng perpekto sa hawakan ng oven. Tumanyo si Ricardo sa dilim ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay umalis ng walang imik. Kalaunan sa linggong iyon, habang papalubog na ang araw, napansin ni Ricardo ang lumang Rolls-Royce na nakaparkada sa ilalim ng isang puno. Sa loob, nakaidlip si Mang Harold,
ang kanilang matagal ng chopper, habang dumudulas ang salamin sa kanyang ilong. Pagkatapos ay lumitaw si Sophia. Tahimik siyang lumapit sa sasakyan. Dahan-dahang niyang binuksan ang kinto at kinuha ang niniting na kumot mula sa likod ng upuan. Maingat niyang ikinumot ito sa balikat ni Mang Harold at inayos para hindi mahulog. Pagkatapos, tahimik niyang isinara ang pinto at umalis. Pinanood ito ni Ricardo mula sa bintana sa itaas. Marahang bumuntong hininga. Ang salamin ay nag-moist dahil sa kanyang hininga. Hindi lamang ito isang kilos. Ganito talaga siya. Sa mga sumunod na araw, mas marami pang napansin si Ricardo. Ang isang maalikabok na larawan ng kanyang ina, matagal nang nakakalimutan, ay bigla nang naging malinis. Ang silver na frame nito ay kumikinang. Ang tumutulong gripo ay tumigil sa pagtulo. Ang isang maliit na sulat sa maayos na pagkakasulat ay lumitaw sa tabi ng pinto sa likod. Nag-iwan po ako ng sobrang prutas sa ref para kay Aling Nena. Gusto niya raw po ng mangga. May maliit na drawing ng bulaklak sa dulo. Walang pangalan. Walang pagpapakilala. Walang anunsyo. Mga tahimik na gawa ng pagmamalasakit. Pagkatapos ay dumating ang gabing matagal niyang maaalala. Huli na nang umuli si Ricardo mula sa isang business meeting. Ang kanyang Amerikana ay nakasampay sa isang braso. Habang dumadaan siya sa pasilyo patungo sa hardin, napansin niya ang isang taong nakaupo sa batong upuan sa labas ng salaming pinto. Si Sophia. Bahagya siyang nakayuko, ang mga braso ay nakayakap sa sarili. Ang kanyang telephone ay nasa lakandon niya. Kahit sa malayo, nakita niya ang panginginig ng kanyang mga balikat. Bahagya niyang binuksan ang pinto, sapat na para marinig ang pigil na hikbi. Pagkatapos ay wala na. Pinunas niya ang kanyang muka gamit ang kanyang mangga. Huminga siya ng malalim at may ibinulo sa kanyang sarili na hindi niya narinig. Hindi siya lumabas, hindi siya nagistorbo. Pinanood niya lang siya lang hindi nakikita habang pinapakalma ni Sophia ang kanyang sarili at tahimik na pumasok sa loob. Kinabukasan, nagising si Ricardo bago sumapit ang araw. Pumasok siya sa kusina bago pa man dumaping ang mga tauhan, nagtimpla ng tiil, at kinuha mula sa kanyang drawer ng isang puting inumpil. Inilagay niya ito sa ilalim ng karaniwang tasa ni Sophia sa tray. Sa loob, ang isang disenteng halaga, sapat na para sa kung ano man ang kanyang kailangan. Sa inumpil na iyon, isang linya na nakasulat sa kanyang maingat na sulathang kamay. Huwag tanggihan, paunang sahod mo yan. Hindi niya ito pinirmahan. Nang makita ni Sophia ito, nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa paligid ng tahimik na kusina. Mainit pa ang tiil. Wala siyang sinabi at walang nagsalita sa kanya. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng opisina, nakaupo si Ricardo kasama ang kanyang hindi nagalaw na kape. Isinisiyad ang hardin, ang kanyang mga iniisip ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Hindi ito dahil sa pera, hindi dahil sa konsensya. Iba ito. Isang bagay na tulad ng pagsimula ng tiwala o baka naman ang pagsimula ng isang bagay na nakalimutan niya ng maramdaman. Nangyari ito noong Huwebes. Ang hasyenda ay hindi pangkaraniwang abala sa araw na iyon. Puno ng kalansing na mga kubyertos at mahinang ugong ng usapan habang naghuhost si Ricardo ng isang pribadong pananghalian para sa ilang matagal ng investor. Sariwa ang hangin, ang mga tauhan ay kumikilos na parang orasan at lahat hanggang sa tupi ng mga napkin ay nasa ayos, hanggang sa hindi na. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, isang panauhin, isang dihis na babae na nasa edad 50 na may sobrang pabango at matalas na dila, ang tumayo at itinaas ang isang maliit na nakatuping puting tela. "Excuse me," tawag niya, sapat na malakas para marinig ng kalahati ng silid. "May nakahulog nito o dapat kong sabihing sinadyang iwanan?" Napalingon ng mga hulo. Itinaas ni Gining Eleanor Crestmore ang panyo na parang isang ebidensya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Natagpuan ko ito sa ilalim ng upuan sa guest lounge, kung saan mismo nakaupo si Mr. Duval kanina. Inamoy niya ito. Amoy lavender at may iba pa, halatang sinadya. Tumingin si Ricardo mula sa dulo ng mesa, nakakunot ang noo. Lumapit si Aling Margaret, ang hepe ng mga kasambahay. "Ako na po ang bahala dyan, ma'am," mahinahon niyang sabi, inaabot ang tela.
Pero hindi pa tapos si Ginning Crestmore. Nakapunta na ako sa sapat na maraming hasyenda para malaman kung paano gumagana ang mga ganitong bagay. Isang panyong iniwan? Pakiusap lang, luma ng gimmick yan para makatawag ng pansin, para makuha ang tingin ng isang tao. Ang paratang ay lumutang sa hangin, matalim at hindi maikakaila. Tumigas ang panga ni Ricardo. Makalipas ang ilang minuto, ipinatawag si Sofia sa pasilyo malapit sa study room. Dumating siya ng tahimik, ang mga kamay ay magkasalikop sa harap ng kanyang apron, maputla ang muka, ngunit kalmado. Tumayo si Aling Margaret sa tabi niya, hawak ang panyo. "Sa'yo ba ito, Sofia?" Malumanad na tanong ni Aling Margaret. Kumurap siya, ang kanyang tingin ay bumaba sa tela. Isang maliit na bordang bulaklak ang nasa isang sulok. Medyo tabingi ang tahi. "Opo," sabi niya. "Nalaglag siguro sa bulsa ko habang naglilinis ako." Hindi niya po sinasadya. Nasa kanya na po yan simula nang dumating siya. Nakita ko na po yan. Pero walang sinabi si Ricardo. Nakatanyo siya sa tabi ng bintana, nakahalukip-kip, bahagyang nakatalikod. Ang akusasyon, kahit nakatawa-tawa, ay tumama sa isang bagay na sariwa at luma sa kanya. Sa wakas, humarap siya, hindi mabasa ang kanyang muka. "Sofia, kailangan kong magtanong, sinusubukan o bang kunin ang atensyon ng isang tao?" "Hindi po," mabilis niyang sagot. Pagkatapos mas mahina, "Hindi po, sir." "Kung ganon, bakit hindi ka nagsalita nung kinumpronta ka ni Ginning Crestmore?" Nag-atubili siya, bahagyang kumuyom ang kanyang mga kamay. "Dahil wala rin pong mangyayari eh." "Anong ibig mong sabihin?" "Naakusahan na po ako dati. Nagtrabaho po ako dati sa isang nursing home. May isang pasyente, si Mr. Ellis. Isang gabi, bumagsak siya. Huli nang ang ambulansya kaya't isinalin ko ang dugo ko sa kanya. Naisalban niya ito." Huminto siya, hirap lumunok. Pagkalipas ng ilang araw, may nag-report na nawawalang isang gintong krus sa drawer niya. "Nakita nila ito sa laundry cart na ginamit ko. Hindi ko po kinuha. Hindi ko nga po alam kung paano napunta doon." Nabasag ang kanyang boses. "Batayan mo na lang ako sa lahat ng perway sa akudida ni Marus Cruz." Simula noon, kapag may nag-aakusa sa akin, hindi na ako nagpapaliwanag. Umaalis na lang ako. Mas madali po. Pinaniniwalaan ng mga tao kung anong gusto nilang paniwalaan. Natagilil si Ricardo. Ang kanyang mga salita ay tumatago sa balangking na tinatayo niya. Tinignan niya muli ang panyo. Hindi pain, hindi patibong, kundi alaala. Isang bagay na tinahi ng isang yumaong nanay, dala-dala ng isang anak na masyado ng maraming nawala. Umatras si Aling Margaret, iniwan nila sinang dalawa. Tatalikod na sana si Sofia para umanis. "Kukunin ko na po ang mga gamit ko," bulong niya. "Hindi," matigas na sabi ni Ricardo. "Huminto ka." Lumapit si Ricardo, ang boses ay mahina pero matigas. "Hindi ka aalis." Bahagya siyang lumingon, nanlalaki ang kanyang mga mata. "Nagkamali ako." Ang mga salitang di pamilyar sa kanya. "At humihingi ako ng tawad." Kinuha niya ang panyo at maranghing inilagay sa kanyang kamay. "Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Hindi sa akin." Sa unang pagkakataon mula sa pagdating sa hasyenda, hinayaan ni Sofia ang sariling umiyak ng tahimik at walang hiya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang alak-alak ng ginhawa na sa wakas ay may nakakita na sa kanya. Kinabukasan, matapos ang hindi pagkakaunawaan, tahimik ang hasyenda. Ang tensyon mula sa nakaraang araw ay nawala na, ngunit mayroon ng nananatili. Isang hindi natapos na pag-iisip, isang salitang hindi nasabi. Naramdaman ito ni Ricardo sa kanyang dibdib na parang isang mahinang kirot. Banayad, ngunit paulit-ulit. Natagpuan niya si Sofia na nag-iisa sa pasilyo sa likod. Inaayos ang mga gamit ng may karaniwang tahimik na kahusayan. Sa isang sandali, pinanood lang niya kung paano gumalaw ang kanyang mga kamay. Kung paano bahagyang tumagilid ang kanyang ulo para basahin ng isang sulat kamay na etiketa. "Sofia?" Malumanay niyang sabi. Lumingon ito, nagulat at pinunasan ng mga kamay sa kanyang apron. "Gusto mo bang maglakad sandali?" Nag-atubili ito. Pagkatapos ay tumanggo. Dinala niya ito sa likod ng courtyard at palibot sa greenhouse patungo sa isang kahoy na tarangkahan sa dulo ng hardin. Kumalansing ang mga bisagra nang itulak niya ito. Sa kabila ay isang mas maliit na pribadong hardin.
hindi nagagalaw, halos nakalimutan na may mga ligaw na rosas na gumagapang sa mga balag at baging na umaakyat sa mga pader. Tahimik doon, hindi nagagambala. Ito ang lugar ng mama ko. Sabi niya, ang boses ay mas malambot kaysa sa narinig nito dati. Gustong-gusto niya rito. Sabi niya, mas mahinahon daw ang hangin sa pagitan ng mga halamang ito. Tumingin-tingin si Sofia. Hindi sigurado kung bakit siya dinala roon. Amoy lumang jasmine at mainit na lupa ang hangin. Hindi ko na pinapasok ang sino man dito mula nung pumanaw siya. Dagdag niya, ang manang kamay niya ay nasa likod. Humarap siya dito. May utang akong paumanhing sayo. Sa pagdududa sayo, sa halos pagtataboy sayo. Yumuko si Sofia. Palagi akong naniniwala na ang mabubuting tao ay ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Nagsasalita, nagpapatunay ng isang bagay. Huminto siya. Ngunit, may itinuro kang iba sa akin. Na minsan, ang pinakamabait na tao, ang pinakamahinang magsalita. Hindi dahil may itinatago sila, kung hindi dahil sapat na silang nasaktan para malaman na mas ligtas ang manahimik. Nagtagpo ang mga mata nila ni Sofia, nagulat sa lambot ng kanyang ekspresyon. Dati pakinamdam ko ay kanyang lugar na ito, sabi niya. Pero ngayon, parang sayo na rin. Sa unang pagkakataon, tinignan ni Ricardo si Sofia hindi bilang isang kasambahay, hindi bilang isang tauhan, kung hindi bilang isang taong totoo, isang taong mapagkakatiwalaan niya. Mula sa araw na iyon, nagkaroon ng mga tahimik na pagbabago. Nagsimulang sumali si Ricardo sa mga tauhan para sa umagang teen, sa maliit na kusina, bagay na hindi niya kailanman ginawa. Kapag nagsasalin siya ng tasa para sa sarili niya, isinasalin din niya si Sofia. Sa una, magalang itong tumatanggi, hindi sigurado kung paano tutugon. Ngunit sa kinaumagahan ng tahimik siyang naghintay at inilagay ang tasa sa tabi ng kanya, sa wakas, ay umupo na rin ito. Hindi siya gaano nagsasalita sa mga sandaling iyon, ngunit ang kanyang presensya ay nagpagaan sa silid. Napansin ni Sofia kung paano unti-unting lumabo ang tahimik na linya sa pagitan ng itaas at ibaba. Isang hapon, tinawag ni Ricardo siya sa aklatan. Malawak ang silid, puno ng mga estanteng abot kisame, hagdanan at hanay ng mga librong balat ang pabalat. Tumantak si Sofia malapit sa pinto. Hindi sigurado kung bakit siya ipinatawag. Ipinapakatalog ko ulit ang koleksyon, sabi ni Ricardo. Itinuturo ang mga estante. Masyadong marami sa mga ito ay hindi nagagalaw. Ang iba dapat ayusin, ang iba dapat i-donate. Gusto kong ikaw ang magpasya. Kumurap-kurap si Sofia. Ako po? Nagtitiwala ako sa iyong pasya. Ilang salita lang, ngunit para sa isang taong laging naghihintay ng pahintulot, parang higit pa roon ang kahulugan nito. Isang linggo lang ang lumipas. Naglalakad si Ricardo sa mga landas sa hardin sa likod ng hasyenda. Ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa mga puno na parang gintong lason. Malapit sa mga rosas, nakarinig siya ng tawanan. Magaan ang tawanan. Huminto siya. Nakatayo si Sofia sa tabi ni Mang George, ang matandang hardinero. Inaabutan ito ng balahab karapunasan ng noo. Meron siyang bahid ng lupa sa kanyang pisngi at hawak ng isang pandilig. May sinabi siya na nagpatigil kay Ricardo. Kung makakapagbigay ako ng konting kapayapaan sa araw ng isang tao, kahit sa pagpunas lang ng bintana o pagdidilig ng bulaklak, sa tingin ko sulit na ang buhay na yon. Hindi siya gumalaw, nanatili siyang nakatago sa likod ng mga baging at hinayaang tumatak ang mga salita. Hindi na ito awa o paghanga. May nagbago. Si Ricardo de la Vega na ginugol ang maraming taon sa pagtatago sa likod ng makintab na mga pader at toreng salamin ay naramdaman ang isang hindi pamilyar na bagay na tahimik na namumukadkad sa kanyang dibdib. Hindi konsensya, hindi pagkalito, kundi respeto at marahil isang bagay na mapanganib na malapit sa pag-ibig.
Biglang bumuhos ang ulan ng gabing iyon. Malakas at walang tigil. Tumatama sa bubong ng Hacienda de la Vega na parang libu-libong daliri na nagmamadaling tumatapik. Dumagundong ang kulog mula sa mga burol habang ang hangin ay humahampas sa hardin. Binabaluktot ang mga puno na parang papel. Sa loob ng malaking bahay, kumislap ang mga ilaw ng isang beses, 2 beses, at pagkatapos ay namatay. Nakatayo si Ricardo sa pasilyo, nakatitig sa madilim na chandelier. Ilang segundo lang, umandar ang backup generator, ngunit bahadya lang. Bumalik ang ilaw sa mga security system at sa mga pasilyo, ngunit karamihan sa bahagi ng kusina ay nanatiling madilim. Kumuha siya ng flashlight mula sa entrada at nagsimulang maglakad. Pagliko niya malapit sa kusina, may nakita siyang gumalaw. Isang tao sa tabi ng bintaga. At nakita niya ito. Si Sofia. Idinidiin niya ang isang pamunas sa basag na salamin ng bintana habang pumapasok ang ulan, binabasa ang countertop at siya mismo. Ang kanyang bestida ay dumikit sa kanyang mga balikat, ang kanyang tirintas ay nakalasdalihan sa hangin. Nanhinginig siya. Hindi nag-isip si Ricardo, hindi siya nagsalita. Dumiretso siya kanya, hinubad ang kanyang jacket at marahang ipinatong ito sa kanyang mga balikat. "Halika na," mahina niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay nito, hindi pilit, sapat lang para gabayan siya, pababa sa pasilyo patungo sa maliit na emergency kitchen malapit sa pasukan ng mga tauhan, isa sa iilang lugar kung saan may malambot na ilaw pa ring nagniningning. Mainit doon, magulo, makitid, ngunit tuyo at ligtas. Nakatayo si Sofia malapit sa countertop, nakahaluklukip sa ilalim ng kanyang jacket, nakayuko. Nagsalin si Ricardo ng tubig sa 2 magkaibang tasa, mas para may magawa kaysa sa uhaw. Ang ulan ay humahampas sa salamin na parang gustong pumasok. Umpo siya sa gilid ng bangko, pinagmamasdan ito mula sa gilid ng kanyang mata. Walang nagsalita sa kanilang sandali. At sa pagkakataong iyon, tama ang pakiramdam ng katahimikan. Pagkatapos ay nagtanong siya, halos pabulong, "Bakit ka nanatili?" Tumingala si Sofia, nagulat. Hindi siya naggaliwanag, tumingin lang siya sa kanya, matatag ang kanyang titig. "Pagkatapos ng lahat, pwede ka namang umalis." Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Masyadong mahaba ang mangges ni Ricardo para sa kanya. "Dahil," bulong niya, "wala pang nangangailangan sa akin tulad ng lugar na ito. At ayokong umalis habang may isang taong nasasaktan pa rin, pero nagpapanggap na hindi." Napigilan ng hininga ni Ricardo. Hindi man lang niya siya tinitingnan ni Sofia, pero ang kanyang mga salita ay tumagos ng diretso sa kanya. Dahan-dahan siyang kumurpak, tumalikod patungo sa ulan sa labas. Malabo, hindi malinaw. "Hindi ako marunong maging malambot sa mga tao," sabi niya. "Hindi ako marunong maging bukas." Lumapit si Sofia. "Hindi mo kailangan alamin," sabi niya. "Kailangan mo lang maramdaman." Tumingin si Ricardo sa kanya at talagang tinignan siya. Ang kanyang muka ay basa, namumula ang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay matiyaga, maunawain. At sa maliit na kusinang iyon, sa ilalim ng ugong ng emergency light, ginawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa ng hindi pinag-iisipan. Inabot siya. Hindi dahil sa takot, hindi para makontrol, kundi dahil sa paghanga. Ang kanyang kamay ay bahagyang lumutang bago marahang ihawi ang isang hibrik ng buhok mula sa kanyang muka at marahang dumako sa kanyang pisngi. Hindi ito halik, hindi pangako. Ito lang ang unang pagkakataon na hawakan ni Ricardo de la Vega ang isang bagay na ayaw niyang mawala. At para kay Sofia Reyes naman, ito ang unang pagkakataon na may humawak sa kanya na parang siya ay totoo at ligtas. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ngunit sa loob ng maliit na kusinang iyon, isang bagay na mas marupok ang nagsisimula ng umusbong. Dumating ang gabi ng charity gala ng may tahimik na karangyaan. Nagdiningning ang hasyenda sa ilalim ng mga ilaw, ang mga halaman ay perpektong gupit, at ang hardin ay namumukadkad sa mga rosas ng tagsibol. Isa-isang pumarada ang mga itim na sasakyan sa driveway, ang kanilang mga ilaw ay humahati sa dapit hapon. Ang mga bisita ay bumaba suot ang kanilang mga gown at magagarang damit,
Ang halakhakan ay humahalo sa tunog ng champagne na ibinubuhos at sa malambot na himig ng isang string quartet na tumutugtog sa tabi ng fountain. Mulit sa gitna ng lahat ng karangyaan, kalmadong nakatayo si Sofia malapit sa pasukan. Isang maliit na clipboard sa kamay. Binabati ang bawat bisita ng may ngiti at magalang na pagyuko. Hiniling sa kanya ni Ricardo. Hindi, pinagkatiwalaan ang isa sa mga pinakadelikadong gawain ng gabi. Ang pamamahala sa daloy ng pagtitipon, ang pag-check-in ng mga bisita, ang mga seating arrangement at ang mga maliliit na detalye na karaniwang nangangailangan ng isang profesional na grupo. Nagatubili sa Sofia nang una niya itong hilingin. Sigurado po kayo, sir? Bulong niya. Ngumiti lang siya. Wala hong ibang mas gugustuhing mamahala kundi ikaw. Ngayon, habang napupuno ng tawanan at mga kumikislap na ilaw ng kamera ang hasyenda, kumikilos siya sa gitna ng mga tao na parabang kabilang siya roon. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taong mahalaga sa mismong kaluluwa ng pagdiriwang. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, pinapanood siya si Ricardo. Ang kanyang mapusyaw na asul na bestida ay simple, desente, ngunit nagpalabas ito ng ningning sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang parehong babae na dumating sa kanyang pintuan ilang linggo na ang nakalipas. Takot magsalita, hindi sigurado sa kanyang lugar sa mundo. Hindi siya nagbago, ngunit isang bagay sa load niya ang sa wakas ay pinahintumitang magningning. Kaya launan ng gabing iyon, humina ang musika at isang miyembro ng board ay tumapik sa isang baso. Mga ginang at ginoo, anunso niya. Nais pong magbigay na hilang salita si Mr. Ricardo de la Vega. Umakyat si Ricardo sa maliit na entablado sa gitna ng silid. Inaayos ang microphone. Matigas ang kanyang suot, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mas malambot kaysa sa nakikita ng sinuman dati. Marami na akong idinaos na ganitong pagtitipon. Simula niya, matatagang boses. At nagsalita na ako tungkol sa mga numero, pamumuhunan, mga gusali at mga plano. Ngulit ngayong gabi, gusto kong magsalita tungkol sa ibang bagay. Natahimik ang silid. Gusto kong ikwento sa inyo tungkol sa isang taong malamang ay nalagpasan nyo lang ngayong gabi nang hindi man lang napapansin. Isang taong hindi pa katagalan dumating dito na kakaunti lang ang dala. Walang yaman, walang titulo, walang ipagmamalaking karanasan. Tanging mga tahimik na kamay at mga matang mas marami nang nakita kaysa sa nararapat lang. Huminto siya. Ipinaalala sa akin ng taong ito sa pamamagitan ng simple at tahimik na kilos na ang kabutihan ay hindi nag-aanunsyo ng sarili niya, na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa mga taong naglilingkod nang hindi nangangailangan ng pagkikilala. Sumulyap siya kay Sofia na nakatayo na parang estatwa malapit sa likod ng silid. Nanlalaki ang mga mata. Hindi ko siya papangalanan dahil hindi niya kailangang marinig ang kanyang pangalan para maging mahalaga. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay mahinang palakpakan. Pagkababa sa entablado, tinawid si Ricardo ang silid at lumapit kay Sofia nang walang kibibok. Sa kanyang kamay ay isang maliit na parisukwang kahon na balot sa velvet. Ibinagay niya ito sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan at napigilan ng kanyang hininga. Sa loob ay isang pinong silver na kwintas na hugis bituin. Ang disenyo ay masalimuot, walang kupas. Nakita niya na ito dati sa liig ng babae sa larawang nakasabit sa pangunahing pasukan ng hasyenda. Ang ina ni Ricardo. Sabi ng mabuning Ricardo, ang mga nag-iingat ng liwanag sa kanilang puso ay palaging mahahanap ang kanilang daan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At ginawa mo yan, Sofia. Kahit nung walang nakikitingan, kahit nung mas madaling sumuko. Pinigilan ni Sofia ang mga luha. Hindi siya makapagsalita. Hindi pa. Ngulit ang tingin sa mga mata ay nagsabi ng lahat. Sa sandaling iyon, nakita niya si Ricardo hindi bilang ang CEO, hindi bilang ang lalaking minsan ay nagduda sa kanya, kundi bilang isang taong tunay na natuto kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala muli. At marahil ay kahit na magmahal. Ang sulat ay dumating na nakatupi sa isang simpleng puting sobre. Nakasingit sa ilalim ng dyaryo sa ibabaw ng mesa sa kusina. Dahan-dahang binuksan nito ni Sofia. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang unang linya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Congratulations! You have been awarded a full nursing scholarship through the De La Vega Health Foundation. Kumurap siya. 1 beses, 2 beses. Hindi siya kailanman nag-apply. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang binabasa niya ang mga detalye. Buong tuition fee, pabahay, allowance. Isang programang pinangarap niya ngunit hindi kailanman nangaas na abutin. Sa ilalim, sa isang elegante at pamilyar na sulat kamay, may isang huling linya. May naniwala sa'yo. Ngayon, maging kung sino ka talaga dapat. Alam niya kaagad, si Ricardo. Hindi niya ito binanggit, hindi niya ito inungkat.
Kahit nang tahimik niyang sinabi sa kanya habang nagkakape sila kinaumagahan. Mukhang aalis na po ako sa lalong madaling panahon. Tumanggo lang siya. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. At pagkatapos, ay sinabi niya ng malumanay ngunit malinaw. Kung isang araw ay gugustuhin mong bumalik, narito pa rin ang bahay. At ako rin. Umalis si Sophia sa hacienda makalipas ang 2 linggo. Maliit lang ang kanyang maleta. Hindi marami ang kanyang pag-aari, ngulit ang kanyang puso. Mas mabigat ito kaysa inaasahan niya. At sa parehong pagkakataon, mas magaan din. Nakatayo siya sa tarangkaan sa huling umaga na iyon. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumingon para sa isang huling sulyap sa lugar kung saan tahimik na nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Hindi siya umiyak hanggang sa umandar na ang sasakyan. 6 na buwan ang lumipas, bumalik ang tagladnas. Nag-iiwan ng gininto ang liwanag sa mga halaman at naglalatag ng mga tuyong dahon sa mga batong daanan. Ang hardin sa likod ng Hacienda de la Vega ay namulaklak muli. Ngayon ay may mga lavender. Hindi itininim ng mga tauhan, kundi ni Ricardo. Nakaluhod siya sa malambot na lupa, nakarolyo ang manggas, may dumi sa mga kamay. Ginugupit niyang ito, iisa, bawat halaman ng may hindi inaasahang pag-iingat. Ang hangin ay amoy alaala, kalmado, malinis, pamilyar. Hindi niya narinig ang magbukas ng tarangkaan sa balikad niya. Hindi niya nakita ang taong dahan-dahan naglalakad sa daanan hanggang sa marinig niya ang boses nito. Hindi pa rin pantay ang gupit mo. Tumingala siya. Nandoon si Sophia. Medyo mas haba ang buhok pero pareho pa rin ang mga mata. May isang canvas bag na nakasabit sa kanyang balikat at sa kanyang mga kamay ay isang maliit na nakabalot na regalo. Tumanyo si Ricardo. Pinagpagpag niya ang dumi sa kanyang mga kamay, masyadong natigilan para magsalita. Naisip kong bisitahin ng mga lavender, sabi ni Sophia, at pagkatapos ay ngumiti. At ang lalaking nagtanim sa kanila. Hirap siyang lumunok, hindi niya inaalis ang tingin sa mga mata nito. Iniabot niya sa kanya ang regalo. Maingat niya itong binuksan, inangat ang malambot na puting tela mula sa kahon. Isang panyo. Bagong-bago. Malinis na malinis. Sa gilid, may borda ng ginintong sinulid, Ricardo at Sophia. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay tumangala. Nakangiti. Kung gayon, sa pagkakataong ito, sinadya mo talagang iwanan. Tumawawa si Sophia. May luha sa mga mata. Hindi. Bumulong siya. Sa pagkakataong ito, gusto kong ingatan mo. Lumapit si Ricardo. Hindi na kailangan magtanong pa. Nandito na siya at sapat na yon. Nang gabing iyon, nagniningling ang kusina sa malambot na liwanag ng dapit hapon. Nakatayo si Ricardo sa lababo, nakarulyo ang manggas, bahan-dahang naguhugas ng mga pinggan. Nakaupo si Sophia sa countertop. Marahang ginagalaw ang kanyang mga paa, pinapanood siya ng may tahimik na tuwa. Hindi ko akalain makikita ang dakilang si Ricardo de la Vega na naguhugas ng pinggan. Biro niya. Sumulyap siya, nakangiti. Huwag mong ipagsasabi. Masisira ang reputasyon ko. Nagtawanan sila. Hindi pilit, natural. Tulad ng 2 taong tumigil ng subukang pahangain ang mundo at sa wakas ay natutong maging sila lamang. Sa labas, lumubog ang araw sa likod ng mga puno. Sa loob, ang mundo ay naging buo.